Kumusta mga kaibigan? Sana ay okay kayo riyan. Vlog number 4 na po tayo. And this time is more challenging kasi application na ito no? And topic is, yan, same pa rin. Quest for peace and freedom. And but first, we need to identify ano ba yung mga factors that affect our peace and how can we protect it, no? Para hindi mabasag yung ating katahimikan, yung ating kapayapaan na tinatawag, no? And ano ba ang importance ng having peace, no? O yung pagkakaroon palagi ng kapayapaan. So may mga studies, no? The importance of peace. Excuse me. So sa health benefits, mental clarity, no? Tsaka yung focus. And then sa better relationship. So sa health benefits, syempre pag tayo ay kalmado or payapa, chill, relax, mababa yung stress natin. Hindi tayo parang nagugulumihan or yung anxiety natin, hindi natin na, wala tayo nun. Then, wala tayong, yung blood pressure, mababa. Kasi, kailangan protektahan yung puso natin, which is yun yung pinaka-importante, protecting our heart. And, mas nakakatulog tayo ng mas malalim at saka mas mahaba yung oras. Kumbaga, yung 8 hours sleep, no? Importante sa atin yon. Tapos naman, sa mental, no? Ah, pagka relax tayo and walang whatever other emotions like hindi ka malungkot, hindi ka rin naman masaya, yung tamang condition lang, mas nakakagawa tayo ng magagandang desisyon. Hindi tayo nagdidesisyon base sa tayo ay nagpapanik or natatakot, no? Or even masaya, pagka sobrang saya ka, nagkakamali ka rin kasi nga tuwan-tuwa ka, hindi ka na nag-isip kasi masaya ka. Then, yung ating, yung pagfo-focus sa isang mga trabaho or gawain na kapag ah, concentrate and then mas mataas yung ating productivity. Tapos, relax din tayo kapag merong mga ah, challenges na ina-encounter like yung mga issues, concerns, especially sa trabaho. Pagka relax ka, kalmado ka, medyo ano ka, chill ka. And then, is na mag-react ka out of uh, stress or pressured ka, nakakapag-isip ka ng maayos. In terms of relationship naman, no? Uh, medyo magiging mahaba pasensya mo. Like, there are mga LQ sa mga sa partner, sa pamilya. Kapag relax ka, medyo mapag-uusapan nyo ng mas maayos instead na nagsisigawan. Nakakapag salita ka, nakakapagtanong ka ng malumanay, and objective ka talaga. Tapos, yun nga, pag kalmado ka, mas maganda yung relationship mo sa paligid mo with your friends, with your family, children, ah, parents, ah, yung, your partner, asawa, yan. So, ah, maganda yung ating aura pagka ganon. So, all of these are very challenging, no? Especially kapag nauunahan ka ng galit. Napakahirap kaya nun. Lalo kapag ah, tawag dito, pagka
nauunahan ka ng emosyon. 'Di ba yung unang episode, ah, binanggit ko si Overmensch, no? Si Nietzsche, yung kanyang description ng Overmensch. Hindi yung superhuman na in terms of physical. It's more on conquering emotion, 'di ba? Chill ka lang, cool ka lang. Pagdating sa mga mahihirap na sitwasyon, hindi ka nagpapadala sa emosyon, nakakapag-desisyon ka. Pero it does not necessarily mean na pusong ano ka, pusong bato, no? Hindi. Naaapektuhan pa rin yung emotion niya, pero nakokontrol niya. And at the same time, mas nangingibabaw yung pagiging kalmado. And in that way, ah, hindi ka nai-involve sa stressful na sitwasyon wherein bibit-bitin mo yun eh. Maapektuhan ka, maitang ulo mo, mabigat ang pakiramdam mo. Kumbaga eh, yung parang kwento ng garbage in, garbage out, yung isang senaryo na yung isang driver, no, na nagmamaneho siya, umaga, traffic, rush hour, tapos may nakakasabay siya na nagmamadali, sumingit, no, hindi niya napansin na padiretso na siya tapos biglang sumingit, nagalit pa sa kanya kasi hindi daw siya pinapasingit kasi nga nagmamadali siya tapos yun, minura, salitaan siya ng masasama. Pero yung driver, chill lang siya, tahimik lang siya. Tapos yung kasama niya, mga pasahero niya, nagulat, nagtaka kasi tinanong siya kung bakit wala siyang reaksyon. Pinabayaan niya lang yung isang driver na ayun, kung ano na pagsasabi sa kanya, hindi siya nag-react. Yun nga, chill lang siya. Ano yung sekreto niya? Paano niya nagawa yun? Para kasi ang hirap talagang gawin nun, no, na kasalanan na nga nung driver na yon, siya pa galit, minura ka pa. Tapos pinalalabas na kung ano-ano pang hindi siya marunong magmaneho. So simple lang yung sagot nung driver, no? So parang sabi niya is parang yung galit is parang basura, no? Kung yung basura niya tinapon niya sa'yo, bit-bit mo na yung basura na yon. So ngayon, yung basura niya na yon, imbis na tanggapin mo, sa'yo na yan. Okay lang ako, ayokong tanggapin yung basura mo, kaya chill lang ako. Kaya in other words, yung anger na yun, no? Pag napunta, naapektuhan siya, let's say, yun, pinatulan niya, anong pwedeng mangyari? Ah, Worst is magsuntukan sila, magkasakitan, at ayun nga po, may madisgrasya, aksidenteng mamatay, dahil lang doon sa simpleng road rage na yun. So, siya na yung naging better person dun sa sitwasyon na yun. Pero ang hirap nun. Kahit ako, minsan, hindi pala minsan, madalas, pagka ganyan, pumapatol ako eh. And mahirap talagang labanan. Mahirap maging overmatch. Diba? Overcoming your emotions. Especially, no? Kapag naduduro-duro ka na. Pero, ang sarap siguro ng feeling na yon kapag na-overcome mo na yung ganong sitwasyon. Nakuha mo na yung ganong level, status na. Chill ka lang. Cool ka lang. Tapos pabayaan mo na. Isang natutunan ko diyan, no? Sabi nga nila, pagka ganyan, ano yun? Breathe in, breathe out, inhale na malalim, exhale. Kumbaga, pagka nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, na doon ka na at feeling mo magre-react ka na agad, wag muna. Pause, hingang malalim, tapos labas, mga 5 seconds siguro, 10 seconds, and then compose, regroup yourself, tapos, yun. Para wag natin hayaan, pero mahirap nga rin yun. I'm still trying, pero mahirap. Yung ano nga daw yung pagyo-yoga,
Hindi naman daw talaga kailangan may nasa tahimik na lugar ka, yung space mo talagang pang-yoga. Siguro parang ano lang yon, yung state of mind na ang pinaka-importante, yung talagang magagawa natin is yun nga, pause, buntong hininga, hingang malalim, saka siguro mga 30 seconds, 1 minute, para mapakalma ka. Yung relax kasi, di ba pag nagagalit tayo, ang unang umaano yung blood pressure, tibok kagad ng puso mo, ang bilis kasi nga, dito, naiinit na ulo mo, magalit ka kaagad. So, practice, no? Practice makes perfect, pero napakahirap. Layo ko pa dun. Siguro mga sa from 1 to 10, palagay ko nasa 3 pa lang ako dun. Wala pa ako sa kalahati. So, pero magandang ma-attain yun. And gusto ko ma-attain yung level na yun. Okay, so yun yung importance ng having peace, di ba? Ang gandang benefit pagka naprotektahan natin. Ano naman yung mga factors? Eto na. So, number one, yung galit nga. Ayan, yung sa kwento ng driver. Hirap nun, ha? Pagka na-provoke ka, tapos parang relax ka lang. Matinding yoga, practice, matagal-tagal yan bago natin makontrol. Then second is yung fear, no? Ah, isa sa nakaapekto ng ating peace is yung fear, no? Yung marami tayong iniintindi, anxiety, yung mga what if sa buhay. Ah, ano-ano yung mga alalahanin na nandito lang naman sa utak natin, no? So yan, number one, anxiety, na natatakot tayo na baka, halimbawa, meron kang mga property, di ba? Lagi kang nag-iisip, no? Pag-aalis ka ng bahay, kailangan lock ng maigi. Yung kwarto mo, kailangan nakalock. Kung may safe ka, dapat lagi nakalock. Iniisip mo yon. So, part of worrying yon. Kumbaga, mga bagay na out of control, pero iniisip natin. Yung mga what if, no? What if scenario. Then second is yung social life natin, yung kinukumpara natin yung sarili natin dun sa ibang tao, na especially kapag yung iba umaasenso, tas tingin mo, feel mo, napag-iiwanan ka. Kaya nga yung social media, no, yung mga Facebook, minsan hindi nakakatulong. Lalo kapag may mga group of friends ka na kukumpara mo na yung sarili mo na sila nakakapag-travel, pamilya na, pero ikaw parang stuck ka sa ginagawa mo, walang asenso. So doon nagkakaroon ng ah, yung peace mo na dadali ka ron. Then yung mga unrealistic expectations o yung mga regret natin sa buhay, no? Kapag iniisip natin yung mga nakaraan na, wala na yun eh. Hindi na tayo magagawa, move on na. Pero iniisip pa rin natin kasi nalulungkot ka pa rin. Kumbaga, no point crying over spilled milk. Wala na, natapon na. So, iyakan mo pa ba? Tapos na. Move on. Learn from it. Sa yun sa naka-apekto ng peace. And yung sa pagde-demand ng expectation mo sa buhay, sa tao, no? Halimbawa, yun nga, yung mga, halimbawa, sa trabaho, no? Ine-expect mo, dapat ito gagawin mo, ito gagawin niya. Hindi niya kaya, nadi-disappoint ka. So, nai-stress ka. So, apektado rin yung peace mo. Then, yung sa attachment, isa pa yan. So, attachment, of course, sa tao, like, halimbawa, kung meron kang girlfriend, naghiwalay kayo, girlfriend, boyfriend, naghiwalay kayo, lungkot ka na, attached ka na. So, yung peace mo, malungkot ka, sad ka. So, wala kang kapayapaan. 'Di ba? Second is attachment sa ah, material things, 'di ba? Na talagang ah, hindi mo
hindi mo ma-let go, no? Yung isang ah, bagay dahil yun nga masyadong yung sentimental value, no? Pero kung titingnan mo, parang wala naman siya, eh. Kumbaga mas imbis na nakakatulong sa na ano ka na tawag dito na nakakabigat pa siya dahil wala naman siyang tulong and it reminds you of negative things. So, na-attach ka sa mga ganong klaseng senaryo. Then, sa lifestyle naman, no, yung mga boundaries, yan. So, mm, yung, halimbawa pamilya pa rin, no, lagi kang available sa kanila pagka nangailangan ng tulong, pagod ka na, pero pwede mo namang ipagpaliban dahil kailangan mo muna magpahinga, eh hindi ka makapaghindi sa kanila. Kumbaga, you're having a difficult time saying no, no, dun sa kanilang mga request and to the point na naaabuso ka na. Kasi may mga cases na may oras ka para sa sarili mo, imbis na gawin mo yon sa sarili mo, nabibigay mo pa sa iba. So those are the things, no, sa isa pa sa boundaries. And then yung expectations, yan. So kailangan realistic expectation lang. Huwag tayong masyadong mataas yung pangarap, yung bang perfection kasi pagka tawag dito nagplano ka tapos masyadong hindi realistic eh. And then nag-fail, eh, syempre masamang masama ang loob mo. Pero to begin with, imposible talagang ma-attain. So, you need to manage expectations, yung realistic na talagang ma-attain mo, na kaya mo talaga. Although mahirap, pero kakayanin mo. Lastly is validation, no? Ito yung seeking approval from others, from society. Kumbaga, parang dapat hindi ka maapektuhan kapag na-reject ka. Di ba? So, or halimbawa kapag nag-send ka ng email dun sa boss mo, hindi ka sinagot, pakiramdam mo parang walang value ang aking buhay dito, o ang aking value dito sa opisina. Nadidepress ka na. So, apektado yung peace mo. And then, o kaya, kapag nag-message ka dun sa crush mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, o sino man na tingin mo na you are very fond of, hindi nag-reply agad, nalulungkot ka agad. Kasi, you're always, kumbaga, nire-relay mo yung level of happiness mo or yung ano mo, yung dependency mo sa ibang tao. So, bagsak yung feeling mo. That's why it affects you as a whole, including your peace. Okay, so ito yung yung application na sinasabi ko, importance and the factors na currently I'm trying to practice. Pero ang hirap pa din, but I'm also sharing it with you. Pare-pareho nating gawin. Let's see some progress. Tingnan natin along the way. Ako meron naman, pero malayo pa dun sa Ubermensch level na sinasabi ni Nietzsche. Alright, that's it. See you on the next vlog na lang uli. Bye-bye.